Mabuhay! Ako nga pala si Aaron Ray Marshall Roman, kasalukuyang nag-aaral sa Cotabato Foundation College of Science and Technology. Nasa ikatlong taon at kumukuha ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Domain 1. Content Knowledge and Pedagogy composes of 7 strands. Bilang isang guro, marapat na mahasa ang ating kakayahan sa mas mataas na antas ng pag-iisip, higit lalo sa pagsipat sa mga sitwasyon o mga pangyayari na may kaugnayan sa paglinang sa kognitibong kakayahan. Ang inyong pinapanood ngayon ay isang kuha sa aking ulat sa aming asignatura sa kulturang popular, na kung saan sa pamamagitan ng masinsinang pagkilatis at pag-analisa sa isang absak na larawan ay nakabuo ako ng sarili kong pananaw o hinuha na siyang aking ibinabahagi sa klase. Domain 2. Learning environment consists of 6 strands. Sa 6 na mga strand na ito, ang pangatlo na siyang patungkol sa pamamahala sa estruktura ng silid-aralan at maging sa mga gawain ang pinili ko. Sa nakalipas kong mga pakitang turo, nakabuo ako ng mga patakaran sa silid na siyang naging gabay ko at ng mga mag-aral ko tungo sa maayos at matiwasay na klase. Domain 3. Diversity of learners consists of 5 strands. Ang unang strand na tumatalakay sa kasarian, pangangailangan, kalakasan, interes at karanasan ng mga mag-aaral ang pinili ko. Sa nakaraan kong pakitang turo ay tiniyak kong isaalang-alang sa aking pagtuturo ang mga bukod-tanging katangian ng bawat individual. Bawat gawain ay inayon ko sa kani-kanilang mga kalakasan at interes, nang sa gayon ang lahat ay magkakaroon ng sapat na pagkakataon upang maipamalas ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng malayang pagkikilahok. Sa pamamagitan ng mabusising paghahanda ng pangkalahatang aktibidad na ito, layunin kong ipalaganap ang isang kapaligiran na kung saan ang bawat mag-aaral ay itinuturing na mahalaga. Domain 4. Curriculum and Planning consists of 5 strands. Pinili ko ang unang strand na tumatalakay sa pagpaplano at pamamahala sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Ang masusi at maayos na pagpaplano sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral ay siyang aking pangunahing bahagi ng epektibong estratehiya sa produktibong pagtuturo sa klase. Domain 5. Assessment and Reporting consists of 5 strands. Pinili ko ang panglimang strand na tumatalakay sa maayos na paggamit ng assessment data upang mapabuti ang practice sa pagtuturo at pag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaalamang mula dito, hinahangad kong mapabuti ang aking mga pamamaraan na siyang itinuro sa amin ng aming butihing guro na si Ginang Nornila Mantikayan Dilabuan. Domain 6. Community Linkages and Professional Engagement consists of 4 strands. Ang unang strand ang pinili ko na siyang tumatalakay sa pagtatag ng maayos na kapaligiran sa pagtuturo. Binibigyang halaga ko ang malalimang epekto ng pakikilahok sa mga educational trip. Sa pamamagitan nito ay nakapaghahabi ako ng inspirasyon mula sa mga makabagong pamamaraan sa pagkalap ng mga sariwang kaalaman na ako mismo ang nakaranas. Kagaya na lamang ng pagbisita namin sa dapitan kung saan dati naninirahan si Gat o si Rizal. Domain 7. Personal Growth and Professional Development consists of 5 strands. Pinili ko ang pangatlong strand na hinggil sa profesional na ugnayan ng mga kasamahan. Lubos akong naniniwalang malaki ang kinalaman ng collaborative engagement sa pag-unlad ko bilang guro at aktibo kong tinataguyod ang makabuluhang ugnayan ko sa aking mga kasamahan. Ang dinamikong palitan ng diskurso sa aming mga miyembro ng organisasyong Randaw ay sumisimbolo sa pagkakaisa at tulong-tulong na mutual na pag-unlad.